Ayun, so good day sa inyo guys. So mukhang maganda itong pag-uusapan natin sa ngayon kasi ito po mga stocks na nandito sa list natin ngayon is sila po talaga yung bumuhat ng ating index for the past few weeks. So kung mapapansin mo, yung ibang blue chips natin, bihira naman yung mga gumalaw sa kanila. Maliban siguro kay Converge ICT, then the rest is halos nasa sideways lang yung kanilang galawan. So kung makikita mo, for the past 2 weeks, majority ng volume ng net foreign buying is galing po dito kina Globe at saka kay PLDT. Kaya nga nagkaroon tayong tinatawag natin na telco plays for the past week or 2 weeks na trading natin dito sa ating market. And then medyo explosive nga po yung kanilang galawan. So wala masyadong nag-expect din na ganito kalakas yung pwede nilang igalaw naman. So dito sa video na to guys, pag-aralan natin kung ano yung mga available na data sa kanila and then ano ba yung mga major na catalyst kaya umakyat ng umakyat po yung kanilang mga prices naman natin. Okay? Ayun, so welcome back guys dito sa ating trading channel. So magandang pag-usapan nga po para sa mga potential na galawan ulit next week. So dito pa rin pa sa ating mga telco players, sino Globe, PLDT at saka si dito natin. And then sinasama din minsan sa discussions is si Converge ICT. Pero itong tatlo lang muna yung titignan natin dito sa ating review. And then ano ba yung mga major catalyst kaya bigla pong gumanda yung kanilang price action movement. So makita mo dito, nilagay ko sa tabi ni Globe si GCash and then si PLDT natin is meron din siyang equivalent na payment, digital payment is ito namang si Paymaya naman natin. Si dito, so sumabay din siya sa galawan ng ating mga telco players kaya sinama din po natin dito sa ating discussions naman. Okay? So discuss natin guys yung ating mga reasons. Hanapin po natin kung bakit maganda yung galawan po ng ating mga telco player. Pero bagong lahat, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. And then sabi ko sa inyo guys, i-check mo yung ating ibang channel dito sa kanya. Dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel naman. So sabi ko sa inyo guys, nag-guide tayo ng mga kasama natin na trader dito sa ating stock market. So kung gusto mo ng membership is meron po tayong join button dito sa kanya. And then, meron tayong newspaper naman or website. So, dito naman, kung mahilig kang magbasa, wala kang time manood. So, gumawa tayo ng website. Ang pangalan naman niya is Bodega Peak. So, later on, yung mga video discussions natin, imamigrate din natin as a reference or guide sa mga kasama natin traders. And then, sabi ko sa inyo guys, yung pinaka main channel natin sa pag-guide ng mga kasama natin na traders or investors dito sa market is yung ating Patreon, which is magbubukas naman po siya by September 2. So, i-check mo na lang po siya. Okay? And then, in continuation dito sa ating discussion, sabi ko guys, personal study lang po yung mga ginagawa ko dito sa ating vlog. So, magkaroon tayo ng additional due diligence. I-check pa natin yung ibang information para hindi tayo magkaroon ng bias na opinion dito po sa mga pinag-uusapan natin na stocks. Kasi nga, sabi natin, merong pong risk dito sa ating market naman. Okay? So, unahin natin si Globe Telecom. So, bakit biglang explosive yung galawan niya? So, ito yung chart natin as of this time, ginagawa natin over the weekends po. Si Globe Telecom natin, nakalagay tayo sa weekly chart. Umakyat na po siya mula dito sa MA100 natin. So, pwedeng mas mataas pa yan kung nagsimula ka dito sa bandang pinaka-low side niya bago siya magbigay ng dividends. Umabot po siya ngayon ng more than 40%. So, nakalagay dito is 42.17. Pero kung susukatin ko mula dito sa baba hanggang doon sa kanyang peak, is umabot na nga po siya ng 50%. So, ang laki ng ginalaw niya, di ba? Which is very unusual dito sa ating mga blue chips. So, nag-close siya is last Friday, 2,848 per share. So, medyo mahal din yung shares nitong si Globe Telecom natin. So, based dito sa mga summary na nakuha natin, so up na siya ng 42.17%. And then, all-time high na pala to. So, kaya ginawa ko sa weekly chart, wala ka na makikita na resistance for the immediate years dito kay Globe natin. So, all-time high na po yan. And then, kung makikita mo yung explosiveness ng volume for the last 2 weeks is talaga naman pumondo po yung ating mga foreign investors. So, most likely, tiwala sila dito kay Globe kasi foreigners po yan eh. So, sabi nga natin, sila po yung nagpapagalaw ng ating market and then smart money. So, dito sila nagpupuntahan. So, most likely, merong magandang catalyst itong si Globe Telecom natin. So, ano yung mga
napansin natin na mga pinaka-catalyst. So tignan pa natin yung ibang informations na meron sa kanya. So pagdating sa kanyang volume, makita mo dito yung ating net foreign sa kanya. So mostly foreigners na yung bumibili ngayon kay Globe. So kasi makita mo dito puro 6 digits. So 250 million, 695 million, 592 million. The last Friday is 242 million. Nagkaroon ng konting pullback itong si Globe natin. Pero overall picture is nagsasabi, nandyan po nakabantay yung ating mga foreigners. And then hindi sila lumalabas, kaya nami-maintain niya po yung kanyang current price action. So sino-sino yung mga foreigners? So pwede mong i-breakdown itong data na to by brokers naman. So ito yung ating data pagdating sa mga foreign investors. So tinignan natin yung mga transactions mula na magkaroon siya ng spike mula August 17 hanggang August 27. So makita mo dito, ang nangunguna ng mga buyers sa kanya kasi ang net amount, ito yung total amount niya, nagsisell din siya pero mas marami yung buying niya. So makita mo dito, 609 yung ating 609 million yung pinasok ni CLSA at saka si UBS. Yung ating iba pa na foreigner, si DBP Daiwa Securities at saka si Macquarie Securities naman, makita mo dito, matataas din. So halos half billion yung pinasok niya. And then, mapapansin mo dito, karamihan po ng sellers natin kay Globe is mga local. Si Call Financial, Timson, Phil Equity at saka si BDO naman natin sa kanya. Siyempre, first time na umakyat ng ganito kalaki si Globe natin. So opportunity naman yung mga medyo matagal na investors na sa kanya na mag-take profits naman. Kasi 2 days, di ba? Umabot tayo ng halos, o 2 weeks, umabot tayo ng halos 50% na galawan. So ito yung list natin ng mga brokers and buyers sa kanya. Di ba, makita mo nga, nagtatali yung net foreign buying is mga foreign brokers po yung mga nakita natin sa kanya. So ito yung mga babantayan natin lagi sa mga stocks natin kasi sila po kasi yung nagda-drive. So kayang-kaya nilang bantayan or kahit ibagsak yan ng mga locals, mga Philippine investors, malaki po yung pondo ng mga yan. Kaya hindi bumabagsak po yung kanilang mga prices. Okay? So ngayon, tignan natin yung mga major catalyst po ni Globe natin bukod sa kanyang technical, yung tignan natin kanina. So unang-una, fundamentally is good naman itong si Globe. So nakita niyo naman yung review ng ating mga brokers. Sina Miss April Tan, di ba? So sabi nga niya, 2.5 yung fair value nitong si Globe natin. And then, yung isa na sinasama dito kay Globe, yung mga news na nabasa natin, is yung GCash natin. So di ba? Ang sabi, potential IPO in the future itong si GCash. Pero hindi naman natuloy yon. So wala pa tayong balita kung ano yung magiging gagawin nila, kung itutuloy ba yan or hindi. Pero ngayon, ang valuation kasi ni GCash is gumaganda. So mamaya tingnan natin siya. Yung ating foreign brokers, so hindi lang sa local guys, yung mga foreign brokers natin, syempre meron din silang mga brokers doon, nag-upgrade ng outlook dito kay Globe. So hindi nasabi doon sa newspaper na nabasa natin kung sino tong foreign broker na to. Pero inakyat nga po niya yung rating niya or ano ba yung fair value nitong si Globe. So mamaya tingnan natin kung ano yung sinabi niya. And then, ito yung pinaka total news na pwedeng nagkaroon ng effect kina Globe, kay dito, at saka kay PLDT natin. Kasi lumabas nga po yung news sumabay about sa foreign ownership. So ngayon kasi, 60% is local. Mga Filipinos ang pwedeng mag-own ng mga shares. And then 40% po is yung ating mga foreigners. So, alam niyo naman yung pinaka-reason niyan is security naman kaya nilagay sa ating batas or law. So, ngayon, pinag-uusapan is pwedeng i-amen yan para pumasok yung mga investors. Kasi kailangan natin ng pera during this time. Pandemic po siya. So, kailangan natin buksan yung ating mga companies for investments from foreigners naman. So, locals kasi hanggang doon na lang yung kaya niya. Okay, so isa-isayin natin itong mga catalyst na to. So pagdating sa fundamental, itong si Globe natin, tingnan ko yung kanyang second quarter release. Nakalagay siya dito, previous year 3 months is 4.9. So assuming billion to, yung value natin sa kanya. And then for this current year 3 months, naging 5.7 siya. So, 5.7 billion. So, ngayon, yung increase na yan, pag kinumpute mo siya, is umakyat siya. So, maganda din naman, okay din naman kumikita na itong si Globe
16.35%. And then, ang first half niya, based sa mga brokers natin is 19.3%. So, yung ibang newspaper nakita ko is 13%. So, depende kung paano nila kinumpute. Pero umakyat po siya ng up to 13 billion yung earnings po nitong si Globe. Kaya fundamental-wise, okay naman itong si Globe talaga. So, pero 'di ba? Marami din namang blue chips diyan na okay din naman yung valuations, okay din yung earnings, pero hindi sila umakyat. So, most likely may iba pang reason bakit umakyat bigla itong si Globe naman natin. Okay. Ito yung sa tingin natin, isa sa mga major reasons bakit umakyat itong si Globe naman natin. So, si GCash kasi, ang sabi dito sa news galing kay ABS-CBN, meron na siya mga transactions na 300 billion a month. So, ang laki niyan guys. So, ibig sabihin, ang laki na ngayon ng potential nitong si GCash natin. So, sabi natin dito, GCash valuation is getting higher. And then, first time pala niya maging profitable. So, okay na po siya. So, ang laki nitong si GCash natin eh. And then, pag titignan mo, yung mga related dito kay GCash, siyempre yung ating IPO talks nandyan. So, good catalyst din yan. Pwedeng mag-act as a catalyst for the coming few days or weeks. So, kasi kung ituloy yan, malaki na naman yung makukuha na income or rather, capital nitong si Globe for further expansion. Ang current valuation po niya is 2 billion or 100 billion pesos na. So, laki, di ba? And then, merong broker na naman nag-upgrade sa kanya. So, ang future valuations daw nitong si GCash pwedeng umabot ng 10 billion. So, half na daw yan ng valuation ni Globe ngayon. So, ibig sabihin, kalahati ngayon, kung umabot ng 10 billion yung valuation ni GCash, kalahati niyan is kasi laki na po ni Globe natin. So, siya yung pinaka-major na source ng income ngayon nitong si Globe. Pero alam mo naman, lumalaki din itong si Globe natin, syempre, sa mga internet-based na mga transactions or yung kanyang mga income. So di ba, nagkaroon tayo ng news last time sa kanya. So, yung kanyang mga play-to-earn games, di ba, kumikita din, e-sports, saka mobile, yun nga, mobile internet. So, malakas talaga siya. And then, sabi ni Ma'am April Tan, bago yung explosive na galaw, so, sabi niya is Globe is up 14% today, traded at 2.7. Ang sabi niya, the biggest question in my mind is the stock will finally break above 2,720 which hit in June 2015, which is, na-break na nga niya, di ba, 2.8, yung nakita natin na current price po nitong si Globe natin. So, lakas talaga ni Ma'am April, di ba? Okay. So, next, yung third reason is yung upgrade po kasi ng ating broker sa kanya, foreigners, umabot na siya ng 3,000. So, medyo bullish yung broker na sumusubaybay sa kanya. So, galing to news na to, galing kay inquirer.net natin. So, makita mo dito. There was another reason driving the share price of Globe, which have gained over 50% this month alone. We learned a large foreign brokerage house had issued a buy for Globe, and then yung price target nga po niya is 3,000. Ayan. So, malaki pa pala yung pwedeng igalaw nitong si Globe natin. And then, lastly, so ito yung fair value niya based sa broker natin. So, 2,530. So, medyo mataas na siya. Pero kung merong catalyst yung mga stocks natin, kagaya ni ASEN, di ba 7 pesos lang yung, more or less 7 pesos yung fair value. Pero since madami siyang project, nag-stay above 9 pesos. So, ganun din naman yung pwedeng mangyari kay Globe kahit medyo lampas na yung price currently dito sa kanyang fair value. Tapos, ito nga yung isa sa mga major catalyst na nagdala na rin sa ibang telco players natin, kagaya ni Dito at saka ni Tel, is yung 100% foreign ownership. So, pinag-usapan na po yan. Maraming ng news na lumabas. And then, galing naman to kay Philstar 2 days ago, last week. Around the time of the pump for Dito and Tel, news broke that there have been serious lobbying to have telcos removed from the list of companies that are public utilities under the Constitution. Those would remove the 40% foreign cap. So, pwede na siya maging 100%. So, mas dadami yung investor. So, talagang papasukin siya ng ating mga foreigners. Kasi ngayon, 40% lang siya, di ba? So, ito yung magiging huge na catalyst na pwedeng magpa-spike pa dito sa ating mga telco players. Kaya, bantayan natin kung itong batas na to, nagawa siyang 100%. Marami pa tayong telco players na maliliit, di ba? Sina Now, sina TBGI. So, si Converge, di ba? Telco player din siya. So, bantayan natin maigi kung ano yung possible na pwedeng mangyari or development dito sa ating news.
naman. Okay? So yan po yung mga major reasons bakit umakyat po si Globe at sa tingin natin kung bakit kaya niya mag-stay above ng 2,800 level. Okay. So next natin si PLDT naman, tignan na lang natin yung galaw niya. Umabot siya ng 17% above ng MA 100. So laki na rin yan. And then, foreign buying. So kung titignan mo, nag-umpisa na rin po siya. So medyo malakas na siya. Last Friday is umabot siya ng 411. And then, maganda ito si PLDT kasi medyo nahuli siya, di ba? So ibig sabihin, meron pa siyang potential upside. So foreigners started pouring in last Friday naman natin. And then, ito naman yung mga broker transaction. So kakaumpisa pa lang niya. So, si UBS yung nakita natin na malaki. Siyempre, si Call yung titik profits. And then, si PNB Securities is local. Public Securities is local din natin. So, pumopondo na rin po sila yung ating mga local at saka foreign buyers dito po kay PLDT. So, hindi pa siya masyadong explosive. Pero alam mo, meron din siyang catalyst, di ba? Ito din si Paymaya. So, meron din siyang recently, meron siya tayo nabasang investment. Galing naman kay from KKR, Tencent, and IFC to launch the digital bank in Philippines. So, June pa to. So, hindi siya masyadong pinansin last time, pero tingin natin, papansinin na ngayon itong si PLDT. So, pagdating sa fair value, 1,820. So, meron pang pwedeng igalaw kasi yung current price niya is wala pa sa 1,820 naman. Okay? So, tingin tayo kay dito natin. Successful pala tong fundraising na to. Okay. Kaya dito naman, weekly tong chart natin guys. So mula nung nagkaroon ng news din, umakyat na siya ng 9.7% by the week. So makita mo, yung trend ni dito natin sa weekly. So uptrend na rin siya. So nagkaroon na siya ng bottom dito, more than 6 pesos. Kasi yung valuation naman sa kanya is more than 6 pesos last time. So niretest niya yung kanyang pinaka-support or fair value. So, pwedeng ma-lift yung sentiment kay dito natin for the coming few days. Fundamental-wise, wala pa tayong nakitang earnings kay dito telecoms. So, hindi natin pwedeng i-compare kay Globe at saka kay PLDT na malalaki na po sila. So, ngayon, marami tayong speculations na pwede rin gawin kay dito telecoms. Siyempre, yung pang-apat na reason na sinabi natin kay Globe with regards po sa kanyang foreign ownership, pwede rin yan. Pwede rin magkaroon ng effect kay dito at then yung ibang binanggit natin, sina Converge, sina Now, sina TBGI natin. So, mga telco players kasi. Pero ngayon, si dito natin, meron din siyang sariling catalyst maliban dun sa foreign ownership. So, titingnan natin next week kung merong epekto sa kanya. Unang-una is yung kare-release niya na news sa ating PSE Edge. Yung tinatawag natin na stock rights offering. So, wala pa pong details yan yung mga nagtatanong magkano yung price, kailan ba siya, saan tayo makakabili. So, wait mo na lang po yung update natin sa kanya. So, kung meron na is ilalagay natin doon sa daily upload natin or pwede rin naman gawin natin ng exclusive na video. Okay? So, yan yung pinakauna. And then, yung pinag-usapan din sa ngayon, kaya siguro medyo nagkaroon siya ng pullback last Friday, is yung share swap agreement niya between Odena Holdings natin and then kay dito CME. So magkakaroon siya ng share swap. Medyo malaki kasi ito 11.2 billion common share. So hindi natin nabantayan to. Last time, pinag-usapan natin na madalas, pwede rin deep dive tayo, gawa tayo isang video para kay dito telecoms naman. Pero anyway, since telco itong si dito, sabi ko nga sa inyo, yung catalyst na sinishare nila kay Globe at saka kay PLDT is pwede rin dito kay dito telecoms natin. Okay? So yun lang muna, short discussions guys or review kung bakit gumanda yung galaw po ng ating mga telco players. Tingin natin by next week, since nandyan pa yung mga, especially dito kay Globe at saka kay PLDT, nandiyan pa rin yung mga catalyst natin with regards po sa kanyang good fundamentals, foreign ownership, tapos yung mga subsidiaries nila na magaganda, Paymaya at saka si GCash, pwedeng magstay above po ng mga current prices yung mga nakita natin sa kanya. So yun lang naman yung personal expectation natin sa kanya. Okay? So yun lang po yung ating review. So as usual, huwag niyong kalimutang tignan yung ating mga channel. Yung ating Palami Trader na YouTube channel. So guys, sabi ko sa inyo na meron tayong guide. So kung gusto mo mag-join dito sa ating membership, yung ating website, Bodega Peak. So check mo din. Time to time, meron tayong update sa kanya.
And then yung ating Patreon is magbubukas po by September 2, 2021 naman. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. See you again in my next trading vlog.